Hello, good evening everyone. Good evening brothers and sisters. Brother Sam, good evening. Brother Catholic, si Sarah, hello, good evening sa inyo. Sorry, hindi tayo nakastart ng 7 o'clock kasi hindi ko pa natapos ang PowerPoint. Good evening, Doc. Good evening sis. Medyo na-late tayo kasi ang PowerPoint hindi ko natapos ma-type. Ang daming type. So, natapos siya. So, ngayon. So, good evening. Welcome sa ating weekly lecture, Faith Seeking Understanding. Sister. Sister Catholic, ano yung kahit nickname na lang? Sister ka pala. Akala ko brother. Okay. Ay, sinong gusto sa inyong tatlo mag opening prayer? Si Sarah? Sige, Doc. Sige, sis. Okay, sis. Opening prayer tayo. Let us all remember that we are in the most holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you will renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Holy Spirit, we may be truly wise and rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis Sarah. Welcome din also, Brother Ramel, Brother Joel. Sabi ko kanina, 7:30, sorry. Medyo napaaga natapos yung PowerPoint, kaya nagsimula na ako para not to waste time. Okay. So, reminder pala again, no? Kung sa inyong tingin itong ministry natin nakakatulong at maraming natutulungan sa ating in growing for holiness, again, reminding sa YouTube, paki-click ng subscribe and also pala, like. Kasi nakakatulong pala yon na isa-suggest ng algorithm ng YouTube sa maraming viewers. Kasi pag maraming likes, maraming subscribe, automatic napupunta siya sa taas ng selection. Kaya maraming Sis Catholic, Sis Love pala. Okay, hello Sis Love. Tatandaan ko yan. Sana hindi ako makalimutan. Okay, let us start. Ang panganib, no? At ang biyaya, no? Ang grace na makukuha natin sa banal na Eucharistia. So, ang lecture na ito ay hango sa vision ni Saint Faustina. 1931, no? Habang nagmimisa, no? Isang araw, nung tumingin si Saint Faustina sa host, sa sacred host, tapos during consecration, nakita niya bumusilak ito, nagliwanag na parang araw. Okay? Tapos may dalawang rays, isang red at sa isang puti. No? So, hindi lang siya luwanag na parang fluorescent o ordinary ilaw. Para talagang nakakasilaw, no? Bumusilak na parang araw na pinasok sa isang maliit na host, no? At para bang ma-imagine mo yung rumaragasa na daloy ng ilog na napakalaki na gustong makawala sa dam nung dumadaloy, no, palabas, tumatakas palabas ng dam, ganon. So itong hindi lang siya hanggang doon sa loob ng chapel, nagpenetrate siya, tumatagos kahit nasa mga bato. At tumingin siya sa labas, ang ilaw na ito ay umabot hanggang sa countryside
hanggang sa hindi na maabot na kanyang paningin, dun umagos ang lumusot yung ilaw. So, picture it, no? Imagine, yung consecrated host na hawakan, parang ilaw na bumusilak. Itong picture natin, hindi pa nga ito ganon-ganon, no? Pero parang ilaw na tumagos hanggang sa kaduluduluhan ng mundo ang kanyang pagbusilak ng araw. Okay? And then, nakita niya, natatamaan yung mga tao, pero ito, siya lang nakakakita. Mga tao hindi, siya lang, vision niya. Okay? So, tumatama sa tao, no? At tumatama sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng elevation, pagbutay, nawala na rin ang ilaw. Nawala na rin ang vision niya. So, balik sa ordinary ang hitsura ng chapel. Ngunit, ito ay nakapagbago sa kanyang paningin sa Eucharistia, no? Forever. It changed her forever dahil sa vision na yun. Okay? So, dalawang bagay, ito ay nagbigay sa kanya ng consolasyon, nagbigay sa kanya ng kasiyahan, itong vision ito. Ngunit, dalawa, no? Nagbigay din ito ng sindak sa kanyang puso. No? Nasindak siya. Naligalig siya. No? Bakit? Okay. Bakit? So, una sa lahat, kilala natin si Saint Faustina. Siya yung secretary ni Jesus sa Message of the Divine Mercy. Di ba? Si Saint Helena Kowalska. She is a saint. No? At binusisi na ng mabuti ang kanyang mga vision ng simbahan, and it was found trustworthy. Okay? So, karamihan sa ating mga Katoliko, pag nagsimba tayo, and then we receive the Holy Eucharist every Sunday, no? Kala natin, karamihan, lalo na yung kulang sa catechism, no? Lalo na yung mga Catholics in name at hindi masyadong devoted, no? Kala natin ritual lang, meaningful ritual, symbol ng fellowship, no? Ito ay paraan upang magunita natin, maalala natin si Jesucristo. Maalala natin ang kanyang sakripisyo. Okay? Akala natin ang Eucharist ay ganun lang. And then, sa mga may alam na, sa mga catechized, alam natin yung ating faith, alam natin, kasi ang turo ng simbahan, hindi lang ito simbolo, kundi mismo ito ay si Jesucristo. Ito ay body, blood, soul, divinity. Ngunit, sa kaloob-loob natin, no, yung paano tayo umasal at gumalaw sa loob ng simbahan, tinatrato natin itong parang seremonyas pa rin. No? Parang seremony lang. Yung tinatanggap natin ang communion because of habit. No? Konti lang talaga ang nagbibigay ng tamang pagtanggap at respeto, no? So, we go to communion because everyone is going, no? Pag nagiging routine na lang, no? Dahil pumipila sila, pila ka rin. Kunuha natin ang sacred host, lunok, tapos upo. Pagkatapos, anong ginagawa natin sa simbahan habang nagmimisa? Niisip natin kung saan tayo kakain. Saan tayo magla-lunch. Saan natin dadalhin ng pamilya pagkatapos nito. Anong plano pagkatapos, pagkahapon, anong gagawin, saan.
Habang sa misa, nagmimisa, yung utak natin nasa labas ng simbahan. No? We are not paying attention to the readings, to the gospel, to the singings. We are so distracted. No? Nagpaplano na tayo kung saan. Iniisip natin ang tagal. No? Kailan tumatapos para makatapos na itong obligasyon ko, Sunday obligation. So, ang nakita ni Saint Faustina sa panahong yon, no, ay hindi lang isang ordinaryong tinapay, no? Blessed by a nice prayer. Ang nakita niya, doon niya nakita, it was a raw power. Parang nuclear power. Na yung plutonium, pag ano mo yan, mamamatay ka, radioactive. Mamamatay ka sa cancer kasi magkaka-leukemia ka kasi it is raw power, hindi mo pwedeng hawakan ng kamay mo lang, no? Maraming protective suits, radioactive protective suits. So, ang nakita niya sa Eucharist habang hinahawakan, great parang nuclear power. Huh? So, pag nuclear power, handle it with care. Delikado, di ba? Malaki ang kanyang mabibigay na power, may dudulot. Ngunit, pag hindi mo siya na-handle ng maayos, pwede kanyang patayin. Kaya, ang pamagat ng ating lecture, the grace and the dangers of the Eucharist. Okay? So, yung nuclear power na yun, parang araw, nasa loob ng maliit na piraso ng ostya. Ganon. So, next time na magtanggap tayo ng communion, ganon ang mental picture natin. Great power, no? Na light radiating like a sun. Yun ang nakita niya. So, those rays are bursting from the host. Hindi natin nakikita, pero yun ang reality. Pinakita ni God kay Faustina kung ano ang hitsura sa totoo lang ng isang pirasong sacred host. Okay? So, akala natin ang Eucharist ay neutral. No? Akala natin safe. Akala natin gentle. No? Pero, actually, para siyang nuclear power. No? Akala natin para lang siyang vitamins na kunin natin, daily dose natin, kunin natin yung dosage natin sa kada Sunday, okay na. No? Akala natin automatic na pag tumanggap ka, mabibiyayaan ka. No? Magkakabenepisyo ka. Akala natin, magpakita lang tayo kada linggo, kuha natin yung ating share, and then, kainin, uwi, covered na tayo, okay na, yung obligasyon tapos na. Pero hindi yun ang nakita ni Saint Faustina. Okay? Ipinahayag ni Jesus kay Faustina, no, kung anong nangyayari sa isang kaluluwa kung siya'y tumatanggap ng Eucharist. Pinakita sa kanya. So, ang isa, napakagandang tanawin ang mangyayari sa kaluluwa na tumatanggap ng kalugod-lugod. At pag hindi ito tinanggap ng mabuti, terrifying, nakakatakot. Okay? So, hindi siya neutral, hindi siya gentle, hindi siya safe. No? Kasi ang Eucharist ay hindi pareho sa lahat ng tao. Hindi pareho ang effect niya sa lahat ng tumatanggap nito. Hindi siya one size fits all na grace dispenser. Okay? So, nagdedepende kung anong mangyayari sa'yo kung paano mo siya tinanggap. Okay? How you receive Him. So, hindi siya one size fits all na makakabenepisyo ka.
magdedepende siya sa tumanggap kung paano siya tinanggap. Okay? Nakita niya ang effect kasi ang Eucharist is Jesus, infinite love. Infinite love. Ang mangyayari pag nagkatagpo ang infinite love at saka iyang pusong sarado, pusong bato, yung isang infinite grace magkasalubong sa isang pusong walang pakialam, indifference, walang pakialam. Yun ang indifference. When the infinite God is treated like a dead object, parang patay na bagay, na parang wala lang. Okay? So nakita niya kung anong epekto. No? Sabi ni Jesus sa kanya, most people have no idea kung anong ginagawa nila during communion. No, nakakalungkot. So, nasasaktan si Jesus kasi karamihan ng mga tao nagko-communion, hindi nila alam ang ginagawa nila. Diary entry 1385, maraming tao hindi nakakaalam ng diary na entry ni St. Faustina. Ang sabi ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus, people have no idea what they are doing when they come to communion. Ang kamay ko ay puno ng lahat ng grasya, lahat ng mga biyaya, gifts na handa kong ibibigay sa isang kaluluwa. Pero hindi nagbibigay ng attention. Distracted. Souls do not even pay attention to me. Iniiwan nila ako doon nakatunganga. Iniiwan nila ako. No? Naghihintay sa kanila. They leave me to myself. They busy themselves with other things. Oh, how sad I am that souls do not recognize love. Ito yung infinite love. Handang ibigay ang lahat ng lahat sa kaluluwa. Pero yung kaluluwa, indifferent, sarado, distracted, hindi nagpe-pay attention. They treat me as a dead object. Yun. Ang sabi ni Jesus kay Saint Faustina. Okay. Imagine niyo ikaw pupunta ka ng Amerika. Tapos, ang layo, mahal-mahal ang binayad mo sa ticket. Nagdala ka ng pasalubong. Ang dami po pasalubong binigay. Tapos, pag katok mo sa pintuan, pagbukas ng pintuan, pinapasok ka nila. So, handa ka mo nang ibigay yung gift. Tapos sila, tumalikod agad, nanood ng TV, hindi ka man lang tiningnan. Puno yung kamay mo ng gift na ibibigay sa kanila, pinapasok ka lang, pero hindi ka na pinansin. Busy na sila sa kanilang mga gawain like cellphone, gadgets. So, anong madarama mo? Ganon din si Jesus. Ngunit, hindi ganon kapareho, mas lalong infinitely worse ang mangyayari. Kasi hindi lang tao ang ginagawa natin. Ang Diyos, hindi lang galing sa Pilipinas, pumunta ng Amerika, galing ng langit. No? Maker of heaven and earth. Gusto siyang pumasok sa tao, sa isang kaluluwa, for the most intimate, no? The intimate union possible. He is offering everything, grace, healing, strength, love, buong sarili niya. Pero ang inisip natin, lunch, places to go, kung ano-ano, nung sasabihin natin sa mga kaibigan natin magkita mamaya. No? Ang sabi ni St. Faustina, the 60 seconds, no? After communion, pumasok siya, 60 seconds, 1 minute, is the most sacred of the whole week. Sa buong linggo, yung 60 seconds na yun na pumasok siya, yun ang pinaka-sacred na. Kasi physically, andun siya sa loob ng iyong katawan. Hindi lang symbolic, kundi actual, present, body, blood, soul, divinity. No?
Yan ang parehong Jesus na naglakad sa tubig, no? Sa dagat. Siya ang parehong Jesus na nabuhay after 3 days. Siya. That's the same Jesus. Okay? Kung anong ginagawa natin. We check the clock. Ano patagal to? We plan. No? We receive the King of the universe. At natanggap natin ang hari ng universe. But, tinatrato natin siyang interruption. Anong interruption? So, tuloy-tuloy na sana ito ang linggo ko. No? Tuloy-tuloy na sana yung pagpupunta sa beach. Pero, sayang may misa. Pag natapos na to, okay na. Tuloy ng ligaya. We treat him as an interruption sa ating plans, sa ating schedule. Instead na ito yung pinaka-highlight ng araw na we are excited to be with Him. Pero we treat the Eucharist, the Mass, bilang interruption sa ating mga schedule. No? So nakita ni Faustina, no? Sa mga taong hindi nagbibigay sa kanya ng kaukulang pansin, ay parang si Jesus nakatayo sa gilid ng tao, naghihintay, dala ang mga gift, pero ini-ignore. At ito'y nag-break ng heart ni Saint Faustina. Iyak siya ng iyak nang nakita niya na si Jesus ini-ignore. Kawawa. Dumurog ito sa puso ni Saint Faustina. Awang-awa siya kay Jesus, nakikita niya. Okay? So, ang iba naman, hindi naman nila sinasadyang gawin to kay Jesus. They're not trying to be cruel. Pero dahil distracted sa world, no? They're not paying attention. At karamihan, dahil kulang sa alam sa pananampalataya, they do not know what they're doing. So it is our duty, tayong mga Katoliko na catechize, to spread the word. Because we have to be little catechists in our own way also, to our families, to our friends. No? So, ang tawag doon, we are not paying attention, indifference, walang pakialam. So, pero meron pang mas masahol sa yung ini-ignore natin si Jesus. Na grabe talaga ang iyak ni Saint Faustina. Ang mas masahol pa ay tinatawag na sacrilegious communion. So, ang sacrilegious communion ay tumatanggap ka ng Eucharist na meron kang mortal na kasalanan na hindi mo pa na-confess. Nagli-live-in ka, na gumagamit ka ng artificial contraception, hindi ka nagsimba last week kasi tinamad ka, pero wala kang sapat na dahilan. Hindi ka naman nagkasakit, pero hindi ka nakasimba. So that is mortal sin. So, marami pang iba. Okay? So, alam mo na hindi ka pa nakapagkumpisal pero nagtumanggap ka. So, ito ay nakakakilabot ng kasalanan. That is sacrilege. So, may mortal sin ka, tumanggap ka, yan ay mortal sin na naman. So, ang sacrilegious communion ay isang mortal sin. So, madadagdagan naman ang mortal sin mo. So, kada receive mo ng Eucharist na meron kang kasalanan na hindi pa na-confess, yan ay isang mortal sin na naman. Kada receive mo, nagmo-mortal sin ka. Okay? Yun ang sacrilegious. So, ang nangyayari during sacrilegious confession, sacrilegious communion, ang nangyayari ay inuulit mo ang pasyon ni Jesus. Hindi lang yung pagkapako sa krus. Inuulit mo ang
agony in the garden, scourging at the pillar, crowning of thorns, carrying of the cross, the whole passion, inuulit mo para sa Kanya. Okay? It's not a small thing. Akala ng iba, may ibang mga liberated at modernist na mga pare na, at yung iba, nakakalungkot obispo, na okay lang na ang tao ay in the state of mortal sin kasi daw si Lord ay maawain. It's not a small thing. Hindi yan technicality. No? Hindi yan dahil stricto ang simbahan. It's the difference between opening your soul to Christ and crucifying Him again. Pinapakop mo siya ulit sa krus pag ikaw ay tumanggap ng komunyon in the state of mortal sin. Kahit hindi, bibigyan po ng kung ano-anong mga excuse, explanation, justification, rationalization, kung anong mga theology pang sasabihin mo dyan para i-justify ko. Hindi magbabago. Hindi magbabago na ang katotohanan na si Jesus ay nasasaktan pag tumanggap ka na hindi ka pa nakapag-confess na meron kang mortal sin. Sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 11, so then, kaya naintindihan ng mabuti ito ni St. Paul, kaya sinulat niya, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on himself. So, lalo mong pinapahamak ang iyong sarili. Okay. So, judgment ang matatanggap mo, hindi grasya. Okay? Judgment, not grace. So, ang sacrament na magpapagaling sa mga humble souls, no? Ito ay magsusugat sa mga proud. No? Yung parehong Eucharist na magbibigay ng lakas sa nagsisising makasalanan ay magiging lason sa mga taong hindi nagsisisi. Becomes poison to the unrepentant. So, hindi siya parehos. Iba ang effect niya kung sino ang tumatanggap. Poison siya para sa mga taong in the state of mortal sin. Okay? Medicine siya sa mga taong repentant. Okay. So, anong mangyayari pag ang infinite love, rumaragasang pagmamahal, bumundol sa saradong lagusan? Sarado. Mangyayari, kolisyon, no? Closed, lock, hostile. So, parang gusto mong, ano mangyayari? Lakas na lakas ng takbo mo, babangga ka sa pader. Yun ang ginagawa mo kay Kristo. Sige, pasok ka. Ano ito? Scam? It's a prank. Pasok ka, Lord, pero sarado pala dahil sa mortal sin. Okay? So, sa isang vision ni Saint Faustina, during consecration, hindi naman light ang nakita niya. Ang nakita niya sa consecrated host, nakabayubay na dumudugo na katawan ni Kristo. No? Nakabayubay si Kristo, nagdurusa. Puno ng dugo ang kanyang katawan. So nakita niya ulit ang misa, kung ano talaga ang misa. Ang misa ay Kalbaryo. Calvary. Yung parehong Calvary kung nung panahon si Jesus ay pinako sa krus. So kada misa ang nangyayari ay ang langit at ang lupa ay nagtatagpo, no? They touch. Nagkakadikit ang langit at lupa kada misa. At nabebend, no? Ang time. Kung ano nangyari 2,000 years ago sa Golgotha, sa Calvary, nangyayari kada misa.
Kaya nga, doon mo maintindihan kung bakit sa misa dapat walang palakpak. Hindi yan binago. Marami lang hindi sumusunod na leader ng simbahan. Kaya sa misa dapat walang palakpak. Kasi, ang sabi ni Padre Pio, ang pumapalakpak during sa crucifixion ay yung mga sundalo ng mga Roman soldiers, yung mga torturers niya. So, yun ang nangyayari kada misa. We are witnessing Calvary. So, kada misa is a cross. And every communion is a choice. Pili ka. Kung tatanggapin mo siyang kalugod-lugod o kasuklam-suklam. Tanggapin mo ba siya kagaya ng yung magnanakaw sa kanyang kanan na sinabihan ni Jesus, "Today, you will be with me in paradise," or will you receive him like the soldiers, the Roman soldiers, na siya ay kinutya, pinag-agawan ng kanyang damit, no? At pinako ang kanyang mga kamay at paa. So dito natanto ni Saint Faustina na dalawang paraan kung paano natin siya masasaktan sa pag-receive ng communion. 2 ways toward Christ. First, receive Him in mortal sin. Second, indifference. Yung wala tayong pakialam. Okay? Ginagawa lang nating routine. So karamihan sa atin, hindi naman tayo tumatanggap in mortal sin. Pero I think mas marami ang tumatanggap with indifference. Okay? So, kahit indifference yan, malaki ang sugat na dinudulot natin sa ating Panginoon. We are treating God less as He is. Hindi karapat-dapat na pagtrato sa ating Diyos. At so, nakita niya, kung tatanggapin natin si Jesus sa Eucharist na kalugod-lugod, yung open ang ating heart, we are paying attention, yun. May experience natin yung light exploding from the host, sweeping across the world. Okay? So, nakita ni Saint Faustina ng ilaw na bumubusilak na umaabot sa sulok-sulukan ng mundo, ay grace. No? Grace. Actual, tangible, yung makikita, world-changing grace. No? Grasya yun. Kagaya ng rumaragas ang ilog, no? Na gustong makawala sa dam. So, power siya. Yung power na yun ay pareho sa power na nagbigay ng buhay kay Lazarus galing sa kamatayan. Yun ang power na nagbigay, na gumawa ng heaven and earth. Yun ang power na bubuhay sa atin on the last day. No? Yun ang the same power na tinatanggap natin during Eucharist. Consecrated power in the Eucharist. Offered to everyone that is open. No? Pero dito nalaman ni Saint Faustina na itong power na ito hindi pinipilit sa atin. Hindi automatic. Doesn't force itself on anyone. Itong power na ito matatanggap lang if we are open to receive it. Pagbukas ang ating. So imagine, no? Kung tayo ay ilang taon ng indifferent, not paying attention, with no devotion, ang daming nasasayang nating grace. Kaya tatanong tayo, nagsisimba naman ako, ganun pa rin, wala nangyayari. Kasi we are not devoted. No? We are not devoted. It's not magic. Kaya para kay Saint Faustina, napaka-importante ng Eucharist. Ang sabi niya, only one thing sustains me. That is Holy Communion. No? It is my strength.
It is my comfort, no? At natatakot ako sa araw ko pag hindi ako nakatanggap ng communion. Kaya nga kami ni Mrs., everyday kami nagsisimba. Every morning. Of course, may mga time na maka-absent, pero for, I think 2 years na, we wake up every morning to go to Mass. Kasi sa mga na-learn natin sa mga saints, no? So, ang comfort niya hindi sa mga revelations, sa mga visions na tanggap niya, sa mga milagro, Eucharist. Doon siya humuhugot ng lakas sa Eucharist. Nakita niya talaga kung ano talaga ang Eucharist. No? So, tinatanggap niya ang Eucharist not as an obligation, but with great joy. Yung parang pupunta ka kung sa mga atin na mga makamundo, parang pupunta ka sa isang party, nakakain ka ng lechon, ng sarap-sarap, nag-enjoy ka, hindi siya obligation. Ganun ang feeling ni Saint Faustina pag tumatanggap ng Eucharist. Kaya, ang desire ni Jesus, sabi niya kay Saint Faustina, gusto niyang pumasok sa mga prepared, nakahanda na mga puso, nakahanda na mga kaluluwa. Nagagalak siya pag nakakita siya ng mga kaluluwa na nakapag-cleanse by confession, paying attention during the Mass, no? At hindi lang siya napipilitang pumunta sa mga taong doon. Hindi siya nag-aalinlangan. Para siyang tatay na tumatakbo patungo sa kanyang anak na parang ilang taon na silang hindi nagkikita. O parang isang groom na tumatakbo patungo sa kanyang bride. Excited na excited. Ganon si Jesus. Si Saint Faustina, meron naman siyang vision na nakita kung ano nangyayari after communion. So yung nakita natin yung vision kanina, during consecration, a bright light like a sun, and also Jesus hanging on the cross, no? Suffering. Yun ang vision niya. Pero after communion, nakikita niya si Jesus ay hindi suffering. Isang para siya nagiging Santo Niño. A small child smiling, joyful, na nakakandong sa dibdib ng kanyang ina. Parang nakaganon siya sa atin if we receive Him worthily. Baby, resting in the heart like a baby in his mother's arms. Yun ang vision niya. So dapat hindi natin titignan ang communion as an obligation, but union and intimacy. Naka-embrace tayo kay Jesus, no? Pagmamahal, pinagtagpo ng pagmamahal. Love, meeting, love. Okay? So, dapat nating malaman na itong parehong power na like a nuclear from the sun, like a sun, rays reaching the ends of the earth, is available to us right now or on this coming Sunday. No? Available sa atin yan. So, ang sacrament magde-depend entirely on the disposition of the soul. Kung ano kadami ang grasya matatanggap mo, depende kung ano kahanda ang iyong puso, kung ano ka-open, kung ano ka-attentive ang ating soul. Kagaya ng ulan. Ang ulan, pumapatak sa lahat. Hindi pumipili. Pero depende kung anong pinapatakan niya. Semento, mag-i-slide lang ang tubig. Pero ito ay dumaloy sa lupa na tuyo, na matigas. Makakapasok, konti lang. Pero pag itong lupa ay nabungkal, very absorbent. So, different results. Kasi nabungkal, meaning prepared yan, inalagaan, toil, no? So yung lupa na pinabayaan, flat, matigas,
at hindi masyado makapasok ang grace. So, ang Eucharist ay ang ulan. At ang lupa ay ang ating kaluluwa. No? Depende kung anong klaseng lupa ang ating kaluluwa. So, pag tinanggap natin siya with full devotion, pupunuin tayo ni Lord completely. We are sustained, we are strengthened, we are comforted, at every day by day, transformed, becoming more like Him. So, ilang taong ka na nagtatanggap, parang wala kang rin bago, tanongin mo sarili mo, are you open ba yung heart mo? Kasi dapat, you are being transformed day by day. You're becoming like Jesus. Okay? So, yun ang power na maa-unleash sa isang nakahanda na kaluluwa. Okay? So, ang effect ng communion, healing for the wounded, strength for the weak, courage for the afraid, peace, no? Serenity sa mga nababagabag, naliligalig, no? Courage, peace for the anxious, forgiveness for the repentant, union for the lonely, and many more. Okay? So, paano natin tanggapin na hindi natin nabablock ang race? Hindi natin na lalagyan ng blockage. Hindi siya complicated. Hindi complicated. Nagsisimula ito hindi during Mass ang prepare, no? Ang paghahanda nagsisimula sa bahay pa lang. Before you leave the Mass. Examine your conscience. Kahit 1 minuto lang, examine. Meron ka bang mortal sin? Kung meron, huwag ka muna. You decide na hindi ka tatanggap ng Holy Communion. You make a spiritual communion. You make a perfect act of contrition. You attend the Mass, don't receive communion until hindi ka nakakonfess. Okay? So before the Mass, sa bahay pa lang, read the readings na. Arrive 10 minutes early. Okay? Hindi ako nagsulat nito. Ito yung advice. Okay? Pag upo mo, doon sa simbahan, no, quiet your mind. Minsan, kumukuha pa tayo ng cellphone habang kasi wala pang pare. Imbis we quiet our mind, you prepare our heart, kukuha pa tayo ng cellphone, titingin pa tayo sa Facebook. So distract natin ating self. Dapat hinahanda natin ating sarili. Kasi, we are about to receive the King of the universe. We have to prepare our hearts. So, ito ang formula para hindi natin ma-block, maharangan yung race. Okay? And during the Mass, pay attention as much as we can. Of course, hindi naman tayo perfect na divert ang ating mind. Pero the moment we notice, we bring back our mind. Okay? Minsan kasi, sinasadya talaga natin. Alam na natin na diverted tayo, pinapapatuloy natin kasi may iniisip tayo, may mga plano tayong ginagawa sa isipan. 1 hour na nga lang yan. No? So, kung may, mortal sin tayo, huwag tayong mag-receive ng communion. Not because God is petty, dahil si God ay mahilig mabusisi. Pinoprotektahan tayo kasi it is a mortal sin to receive the Eucharist in mortal sin. Okay? Kagaya ng gamot. Pag hindi ka marunong, pag mali ang gamot, no? Kung mali ang paraan ng tanggap mo ang gamot, pwede ka mapahamak. Pwede ka mamatay. So, Eucharist is a medicine, but if you take it the wrong way, it can hurt us. Pinagbabawalan tayo, hindi dahil malupit ang simbahan, pero dahil mahal tayo ng simbahan, at ayaw ng simbahan tayo mapahamak. No? Hindi grace na natatanggap natin, judgment if we receive in sacrilegious.
Okay. Bago tayo magpatuloy, malapit na tayo matapos actually. Itong lahat ay private revelation, itong mga vision. Yung private revelation, dalawang revelation, public and private. So, public revelation, we are required to believe. Magiging erehes tayo, mortal sin, pag hindi tayo nag-believe ng public revelation. Like the catechism, like the dogmas, the sacred traditions, required tayo. Pero yung private revelation, hindi tayo required na maniniwala dito. Pero bakit may private revelation? Itong private revelation, inilalahad sa mga saints, sa mga banal. Anong purpose? It edifies, it strengthens the faithful. From time to time, yung mga visions ni Padre Pio, nakaka-inspire sa atin, nakakapukaw, no? So, gusto lang natin malaman na ang private revelation ay hindi siya nagtuturo ng bagong doktrina. Okay? At, for example, ayaw mo tanggapin ang turo tungkol sa Divine Mercy, yung vision ni Faustina. Hindi ka magkakasala. You don't have to believe Faustina's vision to become a good Catholic. Ngunit, anong ginagawa ng private revelation? Ang private revelation, napakaganda kasi ganito. Kung anong turo ng simbahan, ginagawa niyang alive. Ini-illustrate niya. Binibigyan niya ng buhay kung ano yung turo ng simbahan. They show you in a dramatic visual term kung ano yung turo ng simbahan. No? Constant tradition in 2,000 years. So, for example, hindi naman bago ang turo na ang Eucharist ay body and blood of Jesus. Pero sa private revelation, sa vision ni St. Faustina, nakita niya talaga na ang power lumalabas galing sa kanyang body and blood sa Eucharist. So, nagiging buhay. Na-encourage yung faith natin. Kung ano yung theory na nababasa natin, nabibigyan ng meaning at colorful na buhay. Yeah? Like, ang simbahan. Dati na ng turo ng simbahan na you have to receive it in the state of sanctifying grace. At nakita mismo sa vision ni St. Faustina kung anong mangyayari pag tinanggap mo ito na wala kang sanctifying grace. Nakita niya talaga kung anong mangyayari. No? Like, tinuturo ng simbahan, we have to prepare. No, dati nga, 1 hour before the Mass, hindi kakain. Fasting before the Mass. No? So, nakita niya, in a dramatic way, hindi lang dramatic, yung reality, tangible, na nasasaktan si Jesus sa taong tumatanggap in the Eucharist in an indifferent way. No? Standing ignored. So, ano yung ibig sabihin? Kung wala kang mortal sin, automatic pwede ka nang tumanggap. Ang technically speaking, yes, pwede. Kasi hindi naman sacrilege. Kasi wala ka namang mortal sin. So, kahit wala kang attention, distracted ka, pwede. Technically, yes, pwede. Pero, huwag natin kalimutan kung anong sinabi ni Jesus kay Faustina. They treat me as a dead object. So, para tayong lukewarm. No? Huwag tayong ganun. Huwag natin siyang tratuhin, no? Na parang patay na bagay, na walang buhay. Pwede natin siyang i-receive valid. Pag may in the state of grace tayo, wala tayong mortal sin, pwede natin siyang i-receive validly. Ngunit, pwede rin natin siyang tanggapin poorly. Yung hindi karapat-dapat na pagtanggap. No? We receive Him poorly. Like indifferent. And hearts distracted. Closed. No? So, remember, pwede natin siya saktan dalawang paraan, mortal sin at indifference.
Number 2. So, be prepared. Number 2, confess once a month. The saints went to confession constantly. So, ang confession, hindi lang siya para sa mortal sin. Hindi, napupurify niya ang soul natin, nahi-heal niya for venial sin, nakakatanggap tayo ng dagdag ng sanctifying grace to fight temptations. No? Naintindihan ng mga santo, bakit sila parating nagko-confess? Hindi dahil mas makasalanan sila kumpara sa atin, naintindihan nila na ay napakabanal ng Eucharist na ating sasalubungin carelessly. No? Number 3, stay after communion. Tayo, pag after communion, upo tayo, kuha ng cellphone. Ako, after pagbigay ng final blessing, I kneel down, I stay, and I praise God. Di pa ako lumalabas. No? Ang karamihan sa atin, lumalabas tayo kaagad. Ang iba, pag communion, di na tinatapos ng final blessing, umaalis na. No. Stay after communion at least 10 minutes. No? Don't look around, who's there, who's not. Ang alalahanin mo, you just receive Jesus, He is inside you. Worship Him, He is inside you. The kingdom is within you. Jesus, I praise you. Thank you, Lord. You praise Him. No? So the kingdom of the universe just entered your soul. Bigyan mo siya at least 10 minutes, undivided attention. Talk to Him, thank Him, listen, let Him speak, let Him work. No? 10 minutes once a week for the God who died for us. Number 4, if you want to go deeper, consider Eucharistic adoration. No? Offer Mass this week for souls who na tumanggap ng Eucharist unworthily. I-offer mo yung Mass para sa mga taong tumanggap ng Eucharist na hindi karapat-dapat. For those who have grown cold, offer the Mass for them. No? So, karamihan sa atin, me, I'm guilty also, receive carelessly. Careless, thoughtless. Sometimes, ang iba, sacrilegiously. No? Ngayon na alam na natin, pwede tayong magbago. Okay? We can change it. Starting this Sunday. Ngayon, hindi na next month, hindi na next year, this Sunday, let us change. No? We can prepare. We can confess. We can pay attention. You can open our soul to receive those rays of grace. Open your heart. No? Instead of blocking them with indifference. Pwede tayo yung mga nagko-console kay Christ, or pwede tayong sumusugat sa Kanya. Nagbibigay ng sugat, nagpapasakit sa Kanya. Depende kung paano tayo tumatanggap. Pag tumanggap tayo with indifference, walang pakialam, walang attention, sinusugatan natin si Kristo. Okay? Pero pag tumanggap tayo with devotion, with attention, we console Christ. Okay? So lahat na na-experience ni Saint Faustina, yung realities na yon, matatanggap natin, available sa atin. The Eucharist is the point of contact between heaven and earth. Every Mass, dumidikit ang langit sa lupa. No? So, kung saan si God, binibigay niya ang buong sarili niya sa atin. So, when we receive Him the way He deserves, in grace, in humility, in love, pag tinanggap natin siya in that way, in grace, in humility, in love, walang limit kung anong pwede niyang gawin sa atin. Walang limit. No? There's no limit to what He'll do to our soul. Di ba may mga pangangailangan tayo sa ating puso? May mga hinanaing tayo, yung mga wounds that never heal, yung mga childhood na mga hurts, kung ano pa dyan. Basta, alam natin kung anong kailangan natin at ito ay mga hinaing natin. Lahat ng kailangan natin sa buhay,
yung mga kulang tayo ng love, we have appreciation, kung ano man dyan. He is offering it every Sunday, in every Mass. Everything we need, He is offering it to us. Ang tanong lang is whether you are ready to receive them or not. No? So let's make our hearts are open. Madali lang magpa-open. Yun ang guidelines. I-review lang natin. And be prepared. No? So ang Eucharist, ang Mass ay hindi siya ritual na i-check natin ang box. Oh, nagawa ko na. Hindi siya ritual that we go through like a checkbox. No? The Eucharist, the Mass, is an encounter with the living God. No? It's an encounter with the living God. So, nakita ni Saint Faustina ang Eucharist, kung ano talaga siya. Nakita niya na, hindi lang sa theory, hindi na nabasa. Kita niya talaga sa vision niya kung ano talaga. Dalawang bagay siya. Source of infinite grace or doorway to judgment. Kaya, grace at panganib siya. Depending on how we approach it. Magde-depend on how we approach it. God bless us all. Okay? So, i-greet ko lang dito ang mga nagtiyaga. Brother Sam, Sis Catholic, Sis Love, no? Sis Chinglu, Yap, hello. Brother Harry, Brother Earl, Brother Joel, Sis May, Brother Ray, Sis Sarah, and Sis Willin. Sis or Brother Willin? Okay. So, sinong gustong mag-volunteer? Closing prayer. Okay. Brother. Ako na lang, Doc. Okay, Sis May. Okay, thank you, Sis. Thank you, Sis. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this daily our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po, Doc. Thank you. Meron palang katanungan dito, isasagutin ko lang. By the way, sa next nating meeting, pag may tanong kayo, i-type nyo lang sa chat box, tapos before tayo mag-end, sasagutin ko. Okay? Doc, ask ko lang po, paano po yung sa Mass na last na magpapasalamat may palakpak? Okay. Yung papasalamatan natin yung choir. Si Father, papasalamatan natin. O, palakpak. Sa liturgy talaga, bawal talaga yan. Okay? Yun talaga ang rubrics. Yun nga lang, no? Marami ang hindi sumusunod. So, let us pray na lang na masunod. Hindi naman ako pare, hindi naman ako obispo, sino ba akong pero yun lang. Kung tatanungin nyo kung ano talaga ang rules, walang pinapalak. So, kung sila napapalakpak, yung palakpakan natin ang choir, tapos palakpakan natin. Ako talaga, hindi ako nagpapalakpak. Tahimik lang ako. Ganun na. Kasi, ang Mass is not about them. Automatic na nagagawin natin ang ating role sa misa. Hindi na tayo dapat paparangalan. Hindi na tayo dapat pasasalamatan. Kasi the Mass is about Jesus. It is about Jesus offering Himself to the Father. Hindi na tayo dapat paparangalan kung sino kumanta, kung sino nagmisa, kung sino. Yun talaga, no? Ang rubrics ng misa. Hindi lang nasusunod. Okay?
So kung may mga tanong kayo, type nyo lang sa chat box. So pagkatapos ng lecture, sasagutin natin sa makakaya ko. Bye-bye. God bless everyone. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Thank you, Doc. Thank you.